A man was sleeping at night when suddenly, at night, his cabin, when suddenly, his room filled with light and God appeared. The Lord told the man he had work for him to do, may mission, and showed him a large rock in front of the cabin. Okay? The Lord explained that the man was to push against the rock with all his might. So, this the man did day after day. Tatagalugin ko ba? Ako, kaya. Luma na ito pero I like this so much. No? For many years, biro mo inabot ng taon, ang pinagagawa lang ng Diyos, doon sa malaking bato, itulak mo lang ng itulak. Just push, no? For many years, he toiled from sun up to sundown. His shoulders set squarely against the cold, massive surface of the unmoving rock, pushing with all his might. Buong lakas. No? Each night, the man returned to his cabin, sore and worn out. Pagod. Sobrang pagod. Feeling that his whole day has been spent in vain. Kasi yung rock hindi gumagalaw. Pero araw-araw, ilang taon, tulak lang siya ng tulak. So, since the man was showing discouragement, the adversary, Satan, decided to enter the picture by placing thoughts into the weary mind. Pause. Kaya alam nyo, pag medyo may discouragement, nawawalan ka ng gana, dahan-dahan kung kanino ka nakikinig. Kasi minsan, si Satanas na malapit, wala ka ng pag-asa. Kaya pag discouraged tayo, be careful whom you listen to. No? Tapos sinabi ni Satanas, you have been pushing against that rock for a long time and it hasn't moved. No? Thus, he gave the man the impression that the task was impossible and that he was a failure. Wala ka. Yung ilang taon na hindi gumagalaw yung rock, you're a failure. So itong mga kaisipan na ito, pumasok na sa isip niya. These thoughts discouraged and disheartened the man. Satan said, why kill yourself over this? Just put in your time, giving just minimum effort, and that will be good enough. Huwag mo masyadong seryosohin. Sabi niya sa nasa, huwag masyadong galingan. No? Wala kwenta naman eh. Pero, that's what the weary man planned to do. Mag-isi-isi na lang. But, decided to make it a matter of prayer and to take his troubled thoughts to the Lord. Alam niyo sa community ko, pag may mga issue kami sa community, problema, tapos minsan hindi basta makukuha sa usapan, kaming mga leaders, ako for one, mag-declare ako, please do not talk about this, let it be a matter of prayer. Ibig sabihin, wala mo na mag-uusap tungkol dito. No? Pero lahat magdadasal tungkol dito. After a while, siguro isang linggo, 2 linggo, papag-usapan ulit yun. Pero during that time, pag sinabing it is a matter of prayer, minsan may mga ganun sa bahay, sa mga sitwasyon. Huwag mo natin pag-usapan, no? Kasi nag-aaway-aaway tayo, di tayo kakanindihan. Lahat muna magdasal tungkol doon. Sa susunod, sa makalawa, pag-usapan natin kapag naipagdasal. So, yun ang ginawa ng lalaki. And to take his troubled thoughts to the Lord. Ito na ngayon, yung usapan na, Lord, he said, I have labored long and hard in your service, putting all my strength to do that which you have asked. Yet after all this time, I have not even budged that rock, even by half a millimeter. What is wrong? Why am I failing? Ito maganda. The Lord responded compassionately. May awa siyang sinagot.
my friend, when I asked you to serve me and you accepted, I told you that your task was to push against the rock with all your strength, which you have done. Yes? Never once did I mention to you that I expected you to move it. Ay. Di ba cute? Ano ka ba naman? Hindi ko naman sinabi sa'yo na galawin mo. Ang sinabi ko lang sa'yo, itulak mo lang. Diba? Tapos sabi niya, and now, you come to me with your strength spent, thinking that you have failed. But is that so? Sabi niya, Anna, look at yourself. Your arms are strong and muscled. Your back sinewy and brown. Your hands are calloused from constant pressure. Your legs have become massive and hard. Through opposition, you have grown much, and your abilities now surpass that which you used to have. Tingnan mo ngayon, no? Ganda na ng tayo mo. Tingnan mo yung dibdib mo. Tingnan mo yung biceps mo. Tingnan mo yung wet poo mo. Tingnan mo yung legs mo. You look great, a lot greater, and you're stronger. Ha? O, tapos ito yung nakakainis. sabi ni Jesus, sabi ni Jesus, true, you haven't moved the rock, but your calling was to be obedient and to push and to exercise your faith and trust in my wisdom. That you have done. Now, my friend, I will move the rock. Amen. Gets? Amen. You know, this has something to do with prayer. When I first read this, I was in college. Hindi ko siya masyadong pinansin. Pero nang na-renew na ako, katulad ninyo, naglingkod na ako, lumabas na ako ng seminaryo, iba na ang labanan. Sa seminaryo kasi madali. Pag nag-aaral kayo sa seminaryo, may bell. Abangan mo lang yung bell. Pag nag-bell, kakain ka na. Pag nag-bell, mag-aaral ka na. Pag nag-bell, tama na, tutulog ka na. Pag nag-bell, liligo ka na. Pag nag-bell, kakain ka na ulit. Ang pinakamaraming bell, kain. Oh. So everything is, you don't even have to ask what's next. No, wait for the bell. And then when the bell rings, wala minsan chance. Pero syempre nung lumabas na kami, challenging. Asa ko mo kaon. Wala. Kung sa may kaunon. Gutom naman ko. Asa ko mo tuwa ko'y kwarta. Diba? Wala akong pera. Anong gagawin ko? I want to do something. Sometimes the challenges become different. Pero it's important. Ganda ng sabi dito ni Jesus, nakakainis nga lang kasi, di ba hindi mo naintindihan? Ilang taon ka tulak ng tulak, ang feeling mo, gagalawin mo, hindi pala. Siya pala ang gagalaw. Ikaw, ang feeling mo. Pero tingnan mo, anong napakinabangan mo, malakas ka. You know, of course, this is a figure of speech. No? Brothers and sisters, dito natin matutunan. And I wish, napakasimple nito, no? Pero I think the lesson is huge. Amen? Amen. Alright. So, kaya dito, at times, when we hear a word from God, we tend to use our own intellect to decipher what He wants. When usually, what God wants is just a simple obedience and faith in Him. Simple lang. Kaya lang tayo matalino, laging nagba-Bible study, ganito ibig sabihin yan. Ganun. Utot mong blue. Simple lang. Pumirmi ka. Pag sinabi ng Diyos, pumirmi ka lang, pumirmi. Pag sinabi ng Diyos na, huwag mo nang isipin yun, patawarin mo na, kalimutan mo na, patawarin mo, kalimutan. Amen? Huwag ka nang bumalik doon, dito ka lang. Huwag ka nang bumalik. Kahit minsan gusto-gusto. Amen? Huwag mo nang pag-usapan yun. Kasi hindi na dapat pinag-uusapan yun. Nakaraan na yun. Huwag mo nang pag-usapan. Minsan ganun lang naman kasimple, no? Nakakatuwa itong lesson.
But brothers and sisters, it's good to understand, by all means, exercise the faith that moves mountains, but know that it is still God who moves Mountains. Amen? Amen. Kaya minsan, di ba, tayo kapag na-renew na tayo, marami na tayong aral, matagal na tayo sa community, dami mo ng eksperyensya, yung iba, marami ng edad, no? Ang feeling natin, alam na natin lahat. Kaya minsan ang tendency, mag-play savior ka. Parang ikaw na si Jesus. Amen? Pero ayaw mo naman magpapako sa krus. Feeling mo savior, feeling mo miracle worker, promise keeper. Oh, hindi naman masama yun na maging ganun tayo. Pero wait, do not forget that meron tayong porsyento ng gawain. Dapat alam din natin ang porsyento ng Diyos. Iwanan mo sa Diyos yun. Huwag mong pakialaman ng Diyos. Kaya mga shepherds, kayo mga shepherds, minsan may mga problema ang inyong mga inaalagaan, mga lambs. Hindi mo kailangan problemahin kung anong ipapayo agad. Ngayon, kung hindi mo alam ang ipapayo, tumahimik ka, huwag kang payo ng payo. Amen? Amen. Mamaya madisgrasya pa yun sa kakapayo mo. Minsan, kailangan mo lang naman makinig. I was blessed to attend a short course on counseling sa CEFAM. You know CEFAM sa Ateneo. I was very young then, kaya hindi ko masyadong na-enjoy. Pero at least yung mga principles nakuha ko, counseling is basically listening. Counseling is 80% listening. Dapat marunong ka lang makinig. Hindi ka naman talaga yung magpapayo ka kaagad. Hindi naman. Makinig ka lang kasi kadalasan ang problema ng tao, alam nila ang gagawin. Hindi lang nila makita kaagad kasi lubog sila sa problema at saka emosyon. Pero pag nakalabas na yung emosyon, yung problema, maliwanagan na sila. Lalo't kapag nakikinig ka, tapos nagdadasal ka, mamaya alam naman nila ang gawin. Naalala niyo yung kwento ko sa mag-asawang bata pa, mag-asawa na pero mayaman? Punta ng Canada, naalala niyo ba yun? Kasi yung nanay at tatay, kaibigan ko, marami ng edad, tanda na. Kausapin mo nga yung anak ko kasi nag-asawa sila ng medyo bata, pupunta na sila sa Canada. Naku, nag-meet kami sa Starbucks, sa BF Parañaque. So, minit ko, "Hi, I'm Brother Odi. So, you're beautiful people." Ang gagandang mga bata, no? Ang mga bata, parang artista eh. Pero makita mo yung itsura nila. Kung bakit sila nakaganon, number one, nag-aaway sila. Pangalawa, sino to? Nung nakita nila ako, sino to? Anong pakialam nito sa atin? Kasi hindi ko naman sila kilala, hindi naman nila ako kilala. Sinabi lang ng nanay nila, kausapin niyo yun! Ako naman sila, kausapin mo! Opo. So what sabi, we talk, I think I told this story before, matagal na, no? Alam niyo, nung nagkikwentuhan na kami, nagbabangayan yung dalawa sa harap ko. Tsaka English. Ako, nasa bulsa na lagi yung kamay ko kasi pag gano'n, nahirap na ako. Nagbubulsa na ako. Pag nagbulsa, alam na. Alam na. Lord, bibigtiin ko itong mga lipstick ko ito. Sana kasya itong rosary ko. Hail Mary na ako ng Hail Mary. Tapos yung itsura ko sa Starbucks, nakailang order na ako. Buti na lang, binabayaran nila, no? Nakailang order na akong cinnamon. Tira ako ng tira, lugi ako rito pag kumain. Ako mag-absorb. Sa madaling sabi, are you done? Are you finished? Have you anything more to say? I've said everything wrong. How about you? Do you still have anything to say? To her or to me? I've said everything wrong. Okay, good. Let's go. Pay the bills. Then follow me to my car. We will use my car. How about our car? Leave your car here. Go to my car. Join kami. Punta kami sa Blessed Sacrament. Ang galing kasi pagdating sa Blessed Sacrament, walang tao. Walang tao. Tapos sabi ng babae, ganda-ganda ng babae, "What are we gonna do here, brother?" Sabi ko, "You sit down there. That is Jesus. You sit down there."
And then talk to him. Just talk to him. But make sure you also listen. Ikaw, Pogi, doon ka. Ayaw, makalayo. Doon ka. Talk to Jesus. Pour out everything to Jesus. But make sure you spend time to listen. Punta na sila, ako nandito ako. Lord, pakiayos mo naman ako. Hindi ko alam ang gagawin dyan sa nakakabwisit. Parang may mga kaya, may mga aral. Pero ba't ganito sila? Eto na ngayon. Nauna akong lumabas. Kasi matagal. Nung lumabas na, are you done? Yes, brother. Napansin ko, yung boses hindi na sharp. Tapos, alaw na yung lalaki. Yes, brother. I'm done. Did you talk to Jesus? Yes. Did you listen to Him? Yes, brother. Tapos yung babae rin. Yung babae, yung mata niya talagang halos lalabas na. Magang-maga. Okay, let's go to the car. Let's go back to Starbucks. Pick up your car. Ang ginawa ko, kasi maikli lang yun, papuntang Starbucks, umikot ako sa BF para tumagal kami ng konti. Kasi nandito yung lalaki, yung babae nasa likod, tinanong ko na ngayon. So sister, syempre nakatingin ako sa rear mirror. Sister, what did Jesus tell you? Can you share what Jesus told you? Umiyak na siya, tapos bigla na niyang inabot yung asawa niya. Tapos yung asawa naman, tumagikot na gano'n. Nainggit ako. I go, yes, thank you, Lord, thank you. They were talking to each other habang nagdadrive ako. Di nila napansin, dahan-dahan lang ako. Then they were asking for forgiveness. Sorry, I should have not said that. I'm sorry. Galing ni Lord. Ang nakakatawa doon, wala akong sinabi. Wala akong ginawa. Sometimes, counseling is like that. Ang sinabi ko, Lord, hindi ko to kaya. Kung 50-50 tayo, sige, 80 sa'yo. 20 lang sa akin. Pero it worked. And then I told you, mga 3 Christmases after that, they sent me 1,000 Canadian dollars. Kung kailan, walang-wala ako. Timing perfect. Brother, we have a gift for you. Kasi umuwi sila after 3 years. They gave me 1,000 Canadian dollars, chocolates, t-shirt. Wow! Ang prayer ko ng Lord, magpapasko na. Wala ko pera. Sometimes, ito pinag-uusapan natin. It is good to understand this, lalo na sa inyo mga leaders. Hindi porke matagal ka na, marami ka ng aral, dapat alam mo na, kay Lord ito, huwag mong pakialaman yung kay Lord. Sa mga anak niyo minsan, ang mga bata ngayon, ang hirap. Lalo mong gaganunin, lalo kayo mag-away. Huwag mo lang ganunin. Ibigay mo na kay Lord, daanin mo sa rosaryo, daanin mo sa dasal, daanin mo sa pagmamahal. Sige pa rin, tunawin mo sa pagmamahal, yung kadimonyohan. Yung mga bata ngayon, di ba? Amen? Minsan kasi, diskarte, hanap tayo, diskarte tayo ng diskarte. Minsan, yung 50-50 natin ni Lord, hindi mo alam, baka sa kakadiskarte mo, 80% na sa'yo, 20 na lang kay Lord. Kailangan si Lord ang gumalaw. Amen? Ang pinagagawa lang naman sa'yo, itulak ng itulak, hindi naman pinagagalaw. Amen? Amen. Ngayon, sasabihin ni Lord, kapoy na ha? Sige, ako nang gagalaw. Ginanon lang. Amen? Amen. That's why, to end this talk, sasabihin niyo itong nasa baba, when everything seems to go wrong, just push. Just push. Parang hindi magandang nangyayari. Push ka lang. Push mo yan, tol. Okay, ito pa. When the job gets you down, just push. Push. Alright, here. When people don't react the way you think they should, just push. Amen. Yung push nyo mukhang walang kakwenta-kwenta, no? Just push. Iba naman yan. Bato nga ang pinupush mo, just. Ano mo? Anong
plano nyo sa buhay? Lord, ano ba plano nito mga ito? Okay. When your money is gone and the bills are due, Just push! Na-obvious. Money. Na-obvious ang problema. Lumutang. Ay, Panginoon ko, marapin. When people just don't understand you, Just push! Yes, okay. Nakakatuwa kayo kausap, no? Push, okay? Pray until something happens. Amen. Pray until something happens. Don't quit. Amen. Kasi ang dasal ay laging simula. Ngayon, ito ang gusto kong kopyahin nyo. There are some important elements that prayer entails. Pag sinabing prayer entails, mga mahalagang resulta at sangkap ng malalim na panalangin. At ito ang para sa atin, no? This is being studied by mga pare, no? This is another angle of prayer for shepherds. Kinopya ko ito sa isang libro para sa mga pare, no? Share ko sa inyo. Okay? Yeah. Prayer, no? Prayer entails, number 1, faith. Faith. Pag pinag-usapan natin ng faith, hindi kasi maging effective ang prayer kapag walang faith. O, napicturean niyo na? Apo. Makinig na kayo sa akin. Ako ang tingnan ninyo. Huwag mo na akong picture. The most important ingredient of prayer is faith. Now, what is faith in the context of prayer? Kilala mo ba ang kausap mo? Amen. Yun ang punto doon. Kasi minsan yung iba, dasal ng dasal, tsamba-tsamba, hindi niya kilala. That is prayer without faith. Even the scripture tells us, no, the most important ingredient is faith. Kasi dapat, pag nagdadasal ka sa Diyos, dapat kilala mo siya. Dapat believe ka. Dapat kilala mo at alam mo ang kanyang kakayanan. At hindi lang yun, dapat kilala rin natin ang ating sarili. Dapat alam din natin na kulang tayo. Kahit anong galing mo, kapos ka pag wala ang Diyos. That Amen. is the faith reminds us. Of course, number 2 is humility. Kababaang loob. Prayer generally, basically is asking. Asking for help, asking for something you need. Correct? Paghingi ng tulong. Nakakainis tulungan yung mga kung humingi, kala mo kung sino. Kala mo may-ari. Walang pagpapakumbaba. Di ba yun ang isang problema ng society ngayon? Yung, ano yun? Entitlement. Oh, that's one problem. There is nothing wrong actually about entitlement. But when it becomes an attitude, that's a problem already. Kaya ang pangalawang napakahalaga for leaders like us is laging may kababaang loob. At yung kababaang loob na yon, itutulak tayo na huwag lang basta magsalita ng magsalita. Dapat marunong makinig. Kaya alam nyo, ang isang mahalaga rin na tinuturo sa atin ng mga santo pagdating sa panalangin, ay hindi yung tayo ang nagsasalita, kundi tayo ang nakikinig. Kaya yung nasa scriptures na, "Speak, Lord, your servant is listening." That's one of the best prophetic prayers. Kasi yung mga propeta, nag-aabang, "Lord, anong sabihin ko sa kanila?" So nag-aabang ka, magaling ka makinig. "Speak, Lord, your servant is listening." "Lord, what will be my message to my people today?" So sometimes we speak, we listen to the Lord in prayer. Of course, it entails relationship. Mas madaling kausap, mas madaling makipag-usap o mag-open sa isang taong kilala mo. Hindi niyo ba napapansin? Kaya nga ipinakilala ang Diyos sa atin ni Jesus as Father, Abba. May relationship. Tingnan mo yung ibang religions, God. Diba? God. O sa atin, God is our Father.
It's not just a state, it is a relationship. Kung father siya, ano ka? Anak. Amen? Amen. And this is one beautiful thing, sabi ni St. Francis, no, of Assisi. He is Father of all. Tatay ko ang Diyos. Kaya minsan yung biro-biroan na, huwag kang mag-alala, mayaman si Papa. Ano, totoo yun. Actually, magbibigay ng ugali yun sa'yo na magsipag ka lang, hindi ka maghirap. Tapos huwag ka lang masyadong maarte. Amen. Hindi ka maghirap. Ma-enjoy mo yung kasaganaan. That's why prayer is beautiful. There is St. Charles Borromeo. Kilala niyo ba si St. Charles Borromeo? Sabi ni St. Charles Borromeo, prayer is more beautiful and pure in the context of relationship. Kasi ang kausap mo, tatay mo. Kausap mo si Jesus, utol mo yun. Ano? Utol, kapatid mo yun. Yung mga santo, mga kapatid mo yun. They are my brothers and sisters. Diba? St. Francis, pag-pray mo na. Kahapon, St. Jude. Diba? St. Jude. Mga ano, si St. Jude daw, pag yung mga The days. desperate, impossible cases, yung tipong, basta, no? So, relationship, it's important. This is for leadership, Kaya alam nyo, pag ito binibigay sa mga pare, matagal itong portion na ito. How do you talk to God? How do you talk to Jesus? Tayo mga shepherds, dapat gano'n tayo. Lugay na ko kapangayo, ikapagatubag. Lord, tagal-tagal ko na. Ano ba? Yun ba? O ano? O, di ba ang pag-usap? O, pero prayer yun, deep. Minsan pag Lord, paano ba yun? Nalaman niya. Tatlo sila. Very sincere, palpak kasi Lord, palpak. Pero wala siyang kamalay-malay, may mic pala siya, naka-on. Si Brother Odi yun. Brother Odi. Lord, paano ito? Amen? So you will notice prayer is very intimate. It is in a parang gut level ba? We call it gut level. Because this is God. Of course, pero hindi ka disrespectful. Hindi ka disrespectful. Kita mo nakaluhod ka, yuko ka. Lord, kakaya. Tabangi ko, Lord, tulungan mo ako. This is embarrassing. Of course, doon sa push is an action word. It also entails action. Prayer entails action. Kaya alam mo, may mga congregations ng mga madre, I think yung Carmelites, tapos mga monks na ang prayer nila is trabaho. Remember yung Benedictines? Ora et labora. No? Sometimes their prayer is their work. Kaya sa music, kaya dapat importante magdasal ka bago ka tumugtog eh. Kasi Lord, ito ang aking worship, ito ang aking prayer, ito ang aking papuri. Amen? So my work is my prayer. It entails action. Pangalawa, pag sinabing it entails action, our prayer should push us into doing the will of God. Dasal ka ng dasal, pero hindi mo ginagawa ang sinasabi ng Diyos. Ay, tonto. Amen? Dasal ka ng dasal, ang ginagawa mo yung gusto mong gawin, hindi yung kalooban ng Diyos. Ano mangyari sa'yo? Amen? Amen. This is important to understand. Kaya minsan, di ba, lagi naman sinasabi at pinapaalala sa atin, hindi po garantiya yung madasalin ka. Kasi yung pagiging madasalin, nagtutulak sa atin sa mga pagbabago at gawain. Ito'y nagtutulak sa atin na gumawa. Ano yung gagawin? Sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya ang madalas na dasal natin, kapag hirap tayong sundin o mapangyari sa buhay natin, yung kalooban ng Diyos, Panginoon, tulungan mo ako. Remember the question of the apostles to Jesus at one time, Lord, can you teach us to pray? Di ba meron ba no? Lord, turuan mo. Actually, if you see the Our Father has this.
These are ingredients of the Our Father. If you go to the Catechism of the Catholic Church, I think the third, no, kasi it's divided into four, the creed, prayer. Sa pagdating sa prayer, lalabas ito. Lalabas ito. Pito eh. Yan ang konteksto ng panalangin. Of course, matagal itong usapin, no? Pero at least alam nyo na. At syempre, direction. Anong ibig sabihin ng prayer entails direction? Kasi, tingnan mo nung may laban si Pacquiao, kalaban si Morales, parehong Katoliko, parehong madasalin. Palagay mo, sinong pakinggan ni Lord? Di ba? Si Pacquiao nagdasal kasi Katoliko pa siya noon eh. Pero sabi, si Morales, nagdasal din. Oh, kung ikaw ang Diyos, parang may laban ka. Sino panalunin ko rito? Sige, laban kayo, tulog ako. Hindi mo rin mabait eh. Sige, laban kayo, tulog ako. But you know, when we talk about direction as a beautiful fruit of prayer, lumilinaw kung saan ka patungo. And you know, for shepherds, if we are shepherds, we should know where to bring our flock. Alam mo, starting last August, I have a very important thing to decide on para sa community ko, no? Na hindi ko ma-imagine na magiging problema ng mga katulad ko na naglilingkod sa Diyos kasi mga material na bagay ito eh. Ako ayaw ko ng mga ganong problema, pera, kasi mahina ako dyan eh. Tapos ayaw ko yung mga material things kasi you want it? Get it. Wala akong problema. Kaso ngayon, may mga blessing na dapat marunong kang dumiskarte. Alam mo, hirap na hirap ako. So, dasal ako ng dasal. And one thing that I get into when I pray is, Lord, set the direction because I have my people behind me. Ibig sabihin, itong mga bagay na ito, maganda kapag nandiyan ka. Kung bukas makalawa, wala na ako, anong mangyari to the people you have given me? You know, sometimes this is the difficulty of leaders. Kaya nga may nagtanong Brother, anong nangyayari sa mga tupa pag namatay yung pastor? O di ba magandang tanong yun? Natanong nyo na ba yun? Di ba kayo may mga lambs? Kasi shepherd kayo eh. Di ka naman shepherd kung wala kang lamb. Okay? So, pag shepherd ka, may 10 kang lamb. Ang 10 lamb na yun, susunod-sunod sa iyo, nakadepende sa iyo. Pag namatay ka, anong gawin? Ang sagot ko, yung 10 yun, katayin na lahat yun. Kinakatay yun. Tinanong ko yun sa Jericho sa Israel, sa Holy Land. What happens when the shepherd dies? Well, they butcher them all. Kaya may lamb chops. Tapos yung iba, aalisin yung fur. Alam mo yung fur? Yung wool. Yung balahibo. Gagawin tapos, pero usually, ang mga shepherds daw talaga, may mga assistant yan that they will take over. Pero usually, pag wala nang mag-alaga yan, ibenta na yan, katayin na yan, para maging pera na yan. Ganun ang nangyayari talaga. Pero syempre, hindi mo naman sabihin, anong mangyari sa mga labs nyo pag wala na kayo? Di isabay na sa inyo. Of course, that's not the point. But, I just like to stress that when we pray, dapat klaro ang direksyon. Kaya yung mga nagdadasal, yung mga hindi alam ang pupuntahan, ang isang dapat gawin, magdasal. Hindi mo alam ang gagawin mo. Nanalo ka ng $1 million. Wow! Pero pag ikaw na lang, anong gawin ko rito? Sanay ako sa 1,000 pesos lang. Walang pera. Masaya na ako. Diba? Kaya tingnan mo, alam niyo ba sa survey, yung mga nananalo sa ganun, they get to have miserable lives. Google niyo yun. Anong mga nangyari doon sa mga nanalo sa mga lottery na malalaki? Miserable ang buhay ngayon. Amen. Pwede nyo i-Google yun. Kasi kami, diniscuss namin yun ng mga leaders eh. Ano nangyari doon sa mga nanalo ng ganito, nanalo ng ganito?
Ngayon, anong nangyayari doon sa mga, yan, gano'n, no? Yung ang dami-dami, billion ang pera. Hindi pala sa kanila. Atin pala. Kaya ikaw dapat mayaman ka eh. Kinuha lang nila. Amen? Amen. Ginawang flood na walang control. That's why direction. Uy, yung mga dalaga. Yung mga dalaga na, Lord, ano na? Okay, di ba mga dalaga minsan, pag medyo bata-bata pa, parang ang liwanag pa ng kanilang dinadasal. Pero minsan dumarating na sa punto na pagdating sa simbahan, pagkatapos dumukot, ano na? Plano mo? Pero mapansin mo yung mga dalaga na marami ng edad, na alam ang direksyon kasi madasalin, alam nila kung saan pupunta. Hindi na sila ano na. Hindi siya mag-ano. Kasi, klaro, maliwanag na. Amen? Amen. And of course, last, that is showed also in the story, is patience. Patience. When you are prayerful, one of the most beautiful fruit is you become patient. You wait upon the Lord. Amen. Kaya pag nagdadasal ka, hindi ka pwedeng mainitin. Mm. Huwag kang mag-alala. Alam na ni Lord yan. Amen. Dapat yun. Kasi minsan, di ba, may mga kasama tayo sa bahay, sa opisina. Ano, pinagpipray mo ba ako? Ba't wala pa? Huwag ka mainit. Tsaka huwag na ako magpipray sa'yo. Mag-pray ka na. Kasi minsan, ang galing nila humingi ng dasal. Sila hindi nagdadasal. Ano feeling mo? Diba? Pag-pray mo ako. Sandali, nagpa-pray ka ba? Hindi. Pinagpipray mo ako. Come on. Brothers and sisters, today's lesson is very simple. Napakasimple. Hindi naman siya mahirap intindihin. Pero, pag sinabing push, hindi ka lang basta dasal ng dasal. Tingnan mo ito. Faith. Definitely, always pray. But prayer, you have to assess yourself. If you're a prayerful person, assess yourself with this. Amen? Amen. And of course, minsan, ito hindi maayos, be patient. Basta, push. Kaya, me as a familiar, I've been telling you this, minsan, pag may mga problema, minsan ang isang bukang bibig ko, baka kulang ka lang sa dasal. Oo, baka kulang ka lang sa dasal. Baka lahat iniisip mo, yung iba kasi palaisip. Hindi nagdadasal, iniisip kung paano didiskartehan. No? Oo.